mayroong isang sikat na football player na naglalaro po sa National Football League na tinatawag sa US at kung saan ay siya po'y sumikat rin sa kaniyang postura na bago maglaro po sa football ay nakaluhod yung kaniyang isang tuhod. Tanda po ng kaniyang panalangin. Again, ginamit ko lang po ito na ilustrasyon, hindi ito conclusive kung ano yung kaniyang katayuan sa Panginoon. Pero siya po'y professing na mananampalataya. At nagkaroon po siya ng kasintahan na dati po ay naging Miss Universe, Miss USA noong 2012. At kalaunan po ay naging Miss Universe. Pero I think sa taong 2015 ay napabalita na sila po ay naghiwalay dahil iniwan siya ng Miss Universe na yon dahil tinanggihan niya yung alok ng Miss Universe at alam nyo po yung ibig kong sabihin. Dahil lang sa isang bagay, dahil sa kanyang pananampalataya, commitment niya na manatiling pure bago po ang marriage. At yan po yung naging public at di bali na mawalan siya ng kasintahan at I think professing din po yung Miss Universe na yon. Hindi ko na lang po pangalanan. Pero maaring hindi po kagaya ng conviction na mayroon tayo sa ating iglesia. Pero given po na maaring totoo yung conviction po ng lalaking ito tungkol sa ebanghelyo at pananampalataya, ay talagang makita po natin yung kanyang kahandaan na give up. Yung isang masasabi nating mahalaga, importanteng bahagi ng kanyang buhay, hindi lamang po makompromiso ang kaniyang testimonya sa ating Panginoong Hesus o mabuting balita. Mayroon pong kaugnayan yung concern na nabanggit natin sa panimula, mga kapatid, dito sa apela at patuloy na pamamanhik ni Pablo para kay Timoteo. Dahil nung nakaraang linggo ay pinagdiinan po natin na yung concern po ni Paul kay Timothy despite sa maaring nag-question sa kanyang otoridad dahil kabataan pa lang siya at nagpapastor na sa isang iglesia doon sa Efeso, mga kapatid, bilang delegado ni Pablo as an apostle. Pero ating makita, mga kapatid, na hindi ito hadlang kay Pablo na maging kabataan man si Timoteo, as long as equipped siya, qualified po siya, ay hindi po naging hadlang ito kay Pablo. Pero dahil nga sa kultura na yung paggalang at yung pagkilala ng otoridad ay mas maiging makita at ilagak doon sa mga mas nakakatanda, mayroon pong backup si Pablo kay Timoteo. Na despite sa precious maari ng mga taong nag-question sa kanya o kaya minamaliit po siya dahil siya ay timid, ayon po sa language na ginamit ni Paul sa para kay Timoteo. Pero sabi po ni Paul, iutos mo ang mga bagay na ito. So maaaring may mga circumstansya, mga kapatid, na talagang ang tingin po ni Pablo sa gawain po ng iglesia at liderato po ng iglesia, maaaring may mga limitations man in terms sa edad. Pero sabi ni Paul, mayroong otoridad yung opisina ng pangunguna sa iglesia. Kaya kabilang po dito, maliban sa pagtuturo, last Sunday na ating pinagdidiinan, ay yung otoridad po na mag-utos. At ating nakita, mga kapatid, na yung utos ng Panginoon through our pastors. So kung kalooban ng Panginoon, balang araw, dagdagan tayo ng mga tagapanguna po ng iglesia, ay kilalanin po natin ito bilang disenyo ng Panginoon para po sa kapakanan ng ating kaluluwa. Hindi lang pagtuturo, kundi ang magbigay ng utos ayon at dapat bakod sa kaniyang banal na salita. But hindi po huminto si Pablo sa pagbanggit kay Timoteo. Ang kahalagahan po, dahil ito ay paulit-ulit na nasabi ni Pablo, yung demand po ni Timoteo na huwag huminto sa pagtuturo. At dito ay binigyan niya po ng diin yung kahalagahan po ng authorities. Ito po'y nangahulugan na ang iglesia kasabay po ng pangunguna ng mga taong ginamit po ng Diyos ay tumatayo at mayroon pong espiritual na otoridad. But hindi lang po sa pagtuturo, mga kapatid,
Sabi diyan sa verse 12, huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga manampalataya, speech or in word, conduct, love, faith, at sa purity. At mayroong diin si Pablo sa 16, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. At napakahalaga po yan mga kapatid. Bagamat ito po'y partikular para sa mga nangunguna sa iglesia ng mga kabataan, gaya po ni Timoteo. But ito rin po ay mensahe alang-alang po sa buong iglesia. Maging sa mga kabataan at sa mga camp, maliwit po itong ginagamit ng mga text, no? Upang turuan yung mga kabataan paano po manatiling dalisay kung kayo o lalo na sa mga manampalataya na talagang mamuhay ng kagaya po sa bilin ni Pablo para kay Timoteo. So gaya po na aking nabanggit, bagamat ang pagiging kabataan ay hindi hadlang para kay Paul upang tawagin si Timothy, again, upon the consent of the church na maging tagapanguna po nila sa Efeso, ay kailangan pa rin niyang bigyan po ng gabay. Ukol dito, gawa na rin ng pressures maari ng mga nakapalibot po na impluensya na bata pa yan, wala pa yung ganong karanasan. Paano natin sundin po yan? But ating makita mga kapatid, yan ngayong isa sa mga paliwanag po sa mga pagtuturo ngayon sa seminary, na porkit wala pang asawa, hindi maaring magturo. Pero ito yung isang halimbawa na maaring ideal man ang talagang elder-like pagdating po sa age. Pero hindi ito nagbabawal sa mga maaring mas bata pa na mga tinawag po ng Panginoon as long as nandun po yung malinaw na pagpasa sa mga mandato ng Panginoon sa pagtawag po ng isang church leader o pastor ng iglesia. Pero alam niyo ba kung bakit mahalaga po itong bilin ni Pablo kay Timoteo? Dahil ito yung isang paraan po na magsalba sa kanyang limitasyon in terms sa edad. Yung leadership by example. Natin yung makita mga kapatid sa sequence o sa order na ginawa ni Pablo. Sa verse 16, kaya inugnay ko po yan bilang basihan po ng ating pangangaral. Inuuna ni Pablo yung patungkol po sa pamumuhay, di ba? Ingatan mo ang iyong sarili. Kasunod po, at ang iyong pagtuturo. At crucial po yan. At ito yung diin ko sa ating pamagat na nabanggit ng ating leader kay na ang kaakibat ng spiritual na otoridad ay ang pagiging mabuting halimbawa. But again, hindi lang ito naka-address po sa leadership, sa ating pangaral. Ito po ay sa context ng iglesia, maging sa particular po sa mga kabataan po natin. Mayroong crucial points po nitong ating pagtatalakay po ng passage na ito sa ating serye. Two crucial points to live an exemplary life. Dalawang mahalagang punto ng pagiging mabuting halimbawa. Paano mamuhay po ng pagiging mabuting halimbawa? Again, ang back up po nito, ang pinanggalingan po nito ay ang conviction po natin sa pagkaalam ng mabuting balita. Gaya po ni Paul, gaya po ni Timothy. One, the priority of changed life because of doctrine. Yan yung nabanggit kanina sa verse 16. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Hindi ko pinagbangga yung dalawa dahil hindi naman yung talaga nagbanggaan eh. Komplementary po yung dalawa. Yung buhay na binago, yung buhay na may aplikasyon dahil sa kanyang salita. Malimit kasing minsan na pagkukumpara ay mas mahalaga yung pamumuhay kumpara sa doktrina. Wala po tayong ganung pagtuturo. Bagamat yung mga maraming sikta ay malimit po ganun. Bahala na yung doktrina. Ano yung label, ano yung paraan, ano yung style, basta practical ma-apply. Ay, hindi po tayo ganun. Yes, mahalaga po yung buhay na binago ayon sa doktrina, ayon sa salita po ng Panginoon. Sadyaan po yung order na nilatag ni Pablo sa verse 16 maging sa verse 12, yung summary.
yung summary po ng kabuuan ng buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya, lalo na sa isang lingkod ng Diyos na nabanggit po dito, in word, maging halimbawa si Timothy, maliban po sa kaniyang pagtuturo ng tama, tapat na mga katuruan, kaugnay sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. But yung speech po dito ay may kinalaman din po sa mga from day-to-day conversations, mga kapatid. At huwag nating kaligtaan po yan at isa-isahin po natin yan mamaya-maya. Kabilang na po ang pag-uugali, pag-ibig, faith, at yung may kinalaman po sa pagiging malinis o purity. At ito po'y napaka-sober na calling to any spiritual leader o kaya sa lahat ng mga mananampalataya, pangunahin po sa mga nangunguna at concern po yan natin sa isang iglesia, no? Na dapat hindi ito makompromiso. Kung may pangunahing tingnan man sa congregation ng buhay na patuloy na binabago ng Diyos at buhay na pinalago sa biyaya ng Panginoon, ang leader dapat. Maaari ito po yung napakalaking hamon sa kagaya po namin, pero yan yung malinaw na pattern po ng Biblia. Bakit pa may leader ang iglesia? Bakit pa may pastor ang iglesia? Hindi lang po yan display para makagawa ng mga spiritual na bagay at ang mga membro ay pitiks-pitiks lamang. Hindi po ganun yung design po ng Panginoon. Mayroong struktura in terms po sa spiritual na paglakad ng komunidad ng Panginoon. Na minsan pa nga, ang turing po sa mga leaders po ng church like Paul ay ama ng pananampalataya. Sundan. Tularan. Kaya po ng ating mga nabasa noong nakaraang linggo, mga kapatid, sa Hebrews 13. Ang isa rin pong design ng Panginoon. Again, ito po'y nabanggit ko hindi dahil nagmamalaki tayo, ating tinaas yung ating bangko, wala pong ganong tuno ng ating ng minsay. Bagkus, again, ito ay may kasamang panalangin, paniklod sa Panginoon na as isa sa mga maaaring ginagamit po ng Diyos sa ating kalagitnaan bilang inyong tagapanguna, ay matter po ito ng patuloy po na pagdepende sa Panginoon na sa kalooban niya, sa kanyang biyaya, masunod po ang disenyo ng Diyos kung bakit ang isang mananampalataya at mahalaga sa isang mananampalataya mayroong isang iglesia. Dahil isa itong disenyo ng Panginoon na mapangunahan ang lakad ng ating pananampalataya. Sa aking dating Bible school sa Cebu, pero akong na-encounter po na professor na talagang masabi ko na mainit sa pananampalataya, bagamat hindi po reform, no? Pero isang klase po ng pagpapastor na sobrang ingat. Nang sabi niya, I think gaya yata ng lingwahe ni Jonathan Edwards, na kung mayroong mang pinaka-mature sa iglesia, dapat ang pastor. Hindi ko lang alam kung yan ba yung isa sa mga pinapanalangin po ng mga simbahan. Kasi kung unang-una, kung ang pastor ay immature, bakit pa siya nagpapastor, di ba? Again, binanggit ko po ito, hamon sa akin, panalangin po natin, pero yan yung pattern na nilatag po ng Diyos. Na pagdating po sa mga spiritual na usapin, pagtuturo man at the same time, halimbawa, makapagsabi po ang isang ginagamit ng Diyos na lingkod, imitate me as I imitate Christ. At yung sabi ni Pablo dito, mga kapatid, prioridad po, pangunahin bilang tagapanguna ng isang iglesia at dapat ipanalangin din po ng iglesia at kasama rin po sa pagbabantay ng iglesia ano yung buhay ng mga nangunguna. Sa kalagitnaan po ng iglesia, mga kapatid, hindi po yan biro, no? Hindi po yan isang maliit lamang na bagay dahil nakataya po dito ang kapakanan ng kaluluwa ng kongregasyon. Bantayan mo. Ingatan mo. Yan po'y constant watchfulness. Mainam, masugid na pagbabantay sa pamumuhay mismo ng sarili. Bago ang doktrina o kasabay po ng doktrina. Ingatan mo ang iyong sarili.
at ang iyong pagtuturo. Dapat, no? Ang kahalagahan po ng doktrina, ang kainaman po ng doktrina, ang commitment sa doktrina, ang commitment sa disiplina na pinapatungkol sa doktrina, ano yung epekto po ng katuruan ng salita ng Diyos ay unang-unang makikita po sa inyong lingkod na ginamit po ng Panginoon. Bagamat hindi po humantong sa perfection, but I hope ang aking panalangin po sa biyaya ng Panginoon ay mabagitin ninyo sa inyong mga panalangin. Base na rin po sa paggagamit ng Panginoon sa atin sa kanyang biyaya at may kahabaang loob. Lord, help me to commit my life just like my pastor. No? Magandang panalangin po yan, hindi lang sa konteksto po natin, maging sa lahat po ng iglesia. Ang pastor ay hindi maging katitisuran. Dahilan po na maraming lumayo sa pananampalataya. Pero nga tayong mga kasamahan po dito na maring ganun po yung issue sa mga churches, di ba? Nakakalungkot mga kapatid. Kaya bagay po na napaka-crucial sa ating pananampalataya. At ganun po yung mandato ni Pablo kay Timothy na dapat bantayan ang kanyang sarili sa salita man at sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi ko sinasabi mga kapatid na kahit yung mga matapat na lingkod ng Panginoon ay walang mga struggle. Patuloy po yan ang ipagbunuo ng kasalanan. Patuloy po yan ang ipagbunuo ng mga remaining sins po nila. Sino ba mga masasabi natin pong mga batikan na sa pangunguna sa iglesia, kung pakinggan mo yung kailang mga patotoo, yung kailang mga talambuhay, walang humpay na kipaglaban. At ang kagandahan po dito, nakikita ng church yung pagpapagal, yung sakripisyo, at yung pag-iwas maging sa mga bagay na kinamuhian po ng Panginoon. Panalangin po natin yan at ating patuloy po sa nasasabing kami ay isang Kristiyanong iglesia. Kaya napakahirap mga kapatid na alam niyo po sa ating kanya-kanyang makaranasan sa mga simbahan na maaaring hindi kaparehas ng ating tayo sa ngayon. Napakahirap magtagal at manatili knowing na ang nasa pulpito, ang nasa pangunguna ay mismong sinisira niya ang kanyang sariling pangangaral. Kinukompromiso niya mismo yung sariling pangangaral dahil hindi po hayag at makikita sa kanyang buhay. Magaling magsalita marahil, magaling magtalastas ng mga bagay-bagay. So sa isipan po ng congregation na nakakaalam, nakakakilala, patuloy pong binabayo yung konsensya. Yung iba po hindi makatiis, ay maghanap na lang po ng ibang kaparaanan na lumago dahil nakita po nilang compromising ang church na ito. Again, we continue to pray na ingatan tayo ng Panginoon sa ganung mga panalita ni Pablo para po sa isang iglesia at maging sa mga membro at maging sa taga-panguna. So yung mga virtue dito ay sa bilang summary po ni Paul na kanyang nabanggit, ang sabi diyan in word, alam po natin sa Ephesians 4:25-32 nang may kinalaman po. Actually, hindi lang sa mga lingkod ng Panginoon, mga tagapanguna ng iglesia, kundi para sa lahat. Ito ay demand po ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Ephesians 4:25. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay mga bahagi sa isa't isa o ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa magitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may ibabahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita
Again, nag-resume si Pablo sa speech o sa word. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa magitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at panirang puri, may kinalaman pa rin sa speech, ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So yan po yung isa sa mga comprehensive passage, mga kapatid, na may kinalaman sa ating pananalita. Yes, ito po para sa lahat, but again, pangunahin po ito sa mga nangunguna sa iglesia na dapat si like Timothy ay modelo. At alam po natin, pag sinabing modelo sa pananalita, dalawang components po yan. Mayroong positibo at mayroong negatibo. Yung godly speech, edifying speech, yung season with salt na mga pananalita, yung pagsasalita in truth with love, yung pagsasalita na may kaugnayan po sa pagpapatawad, gaya na banggit po sa Ephesians 4. Yung negatibo namang side, na dapat din ay sa pamuhay ng mga manampalataya ay yung kasinungalingan, unwholesome and filthy talks. Tapos dapat yung ating speech po ay kung maaari ay makapag-build up ng community, makapag-edify sa buong komunidad at hindi po makapagsira nito. Ang daming mga simbahan pong nagkahati-hati dahil lang po sa isang salita. Kung paano sinabi po ni James na dapat ingatan yung dila, ay idalitulad po ang dila sa isang puspuro na pwedeng magsunog po ng buong kagubatan. O kaya yung isang maliit po na ang tawag doon, yung sa barko. Timon. Oo. Upang pagalawin, paikutin, giyahan yung napakalaking barko. Ganyan yung dila. Pamilya, mga nawasak, dahil po sa simpleng salita, gamit po ang dila. At ang Kristiyano, mga membro ng iglesia, lalo na sa mga tagapanguna ay uliran. Hindi uliran. Halimbawa, ulilo po sa mga bagay na ito bilang tagapanguna po ng buhay ng mga mananampalataya. Pangalawa ay may kinalaman po sa conduct, mga kapatid, pag-uugali, way of life, yung consistency, yung dapat constantly mag-reflect yung biyaya ng Diyos at yung sanctifying work ng Panginoon sa buhay ay hayag dapat yan sa mga tagapanguna. Kung hayag po yan sa mga dapat hayag po yan sa mga mananampalataya at sa mga ordinaryong membro ng iglesia, gaya po ng apela ni Pablo sa Ephesians 4, o mas lalong higit po sa mga taga-panguna. Faithfulness and consistency sa mga katotohanan po na kung saan kinumit natin yung ating sarili. At yung tatlong virtue, crucial po yan. At ito po yung tinuring po ng mga theologian na marka ng isang mature po na alagad ng Panginoon, ng mature na isang mature po na mananampalataya, kung saan ang pag-ibig, ang pananampalataya, at yung pagiging wagas, pure, ay hayag din po sa kanyang buhay. Ito ay pag-ibig na may kinalaman sa Diyos, no? Pagmamahal niya sa Diyos, bilang tayo ay mga mananampalataya, hayag dapat yung ating devotion sa Panginoon, yung ating loyalty sa Panginoon at kay Kristo, sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang iglesia, na kung saan isang pag-ibig po na kung maaari unconditional at sacrificial, maging sa pangapanawagan ng paglilingkod, ay makikita dapat yan sa buhay, hindi lang po ng mga membro ng iglesia, but pangunahin at higit sa mga nangangaral po ng tama
tungkol sa kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Kasi alam po natin, di ba, kung bakit may church. Ang mga tao dyan ay larawan kung ano yung buhay na gusto ipamuhay ng Panginoon sa atin. Ganon din po yung role ng iglesia na makita ng mundo na tayo po yung maging halimbawa kung anong ibig sabihin po ng pag-ibig na patuloy na hinahamak ng sanlibutan. Patuloy po na dinudungisan ng sanlibutan. At bago na ngayon ang usapin po ng pag-ibig ay hindi na po ila matrace sa biblical po na uri ng display ng pag-ibig na iniwan ng mga apostol sa atin po na kailang tagasunod. So sacrificial, tapos itong uri po ng pag-ibig na ito, just like the love of God, ay always seeking for the good of others. Hindi po self-centered, hindi self-focused. Hindi, ito ay kapahayagan din po ng Ebanghelyo. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay hindi compromising love. But at the same time, ang kalikasan, ang lalim po ng pag-ibig na ito ay umaabot maging sa mga hindi karapat-dapat. Nakatanaw sa kapakanan ng buhay ng iba. At talong higit po na ito ay makikita sa buhay ng iglesia. Dagdag pa niyan, usapin po ng panampalataya. Ito po ay may kinalaman hindi lang sa kaligtasan, hindi may kinalaman po sa pangaraw-araw na pagtitiwala sa pamamahala ng Diyos, sa provision po ng Panginoon, anuman ang mga sirkumstansya, makita sa isang lingkod ng Panginoon yung kanyang pagtitiwala sa pangangasiwa ng Diyos, maging sa mga providensya ng Diyos sa araw-araw. Mahirap naman po na ang isang pastor ay siya po yung nangunguna sa patuloy po na pagdududa sa Panginoon. May mga panahon po na bibistain po ang mga lingkod ng Panginoon ng ganong dilema sa buhay at ministeryo, pero dapat hindi po yan maging way of life. Dahil paano siya mag-counsel? Di ba? Paano siya magturo? Paano siya maggabay kung anong una ang kanyang sarili ay punong-puno ng discouragement? At tila bagay hindi alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Dapat po ang isang lingkod po ng Panginoon ay kakitaan din po ng halimbawa nangunguna sa pagsunod dahil may pagtitiwala sa Panginoon. Sabi po ni Jerry Bridges sa kanyang sulat na Trusting God, maganda yung kanyang pagkasabi. Sabi niya doon, why it is easy to obey God rather than to trust Him. Pagkamat sa atin, problemado po yan eh. Problemado po yan sa ilang mga problematic po yan sa ilang manampalataya. Maraming mga manampalataya hindi sumunod dahil walang pagtitiwala. Mayroon din po mga manampalataya na yung kailang obedience ay resulta ng kailang pagtitiwala. May pagkabalintunaan po yung pagkabanggit po ni Jerry Bridges at medyo malalim. Sabi niya, why it is easy to obey God rather than to trust Him. Maring panlabas po yun na uri ng pagsunod. Pero yung pag-cultivate po ng trust, kung saan doon manggaling yung ating pagsunod, ay isang napakainam na bagay. Ay mahayag dapat yan sa buhay po natin ng mga manampalataya. And lastly, mga kapatid, sa area ng buhay na dapat kakitaan po ng halimbawa bilang backup ng otoridad ng pag-uutos at pagtuturo sa part po ng tagapanguna ay yung tinatawag na kalinisan, purity. This keeping ourselves pure, unspotted by worldliness, constantly combating our sins, our personal sins, our remaining sins. Yan po ay binanggit ni Pablo. Again, para din sa lahat ng mga manampalataya, dapat pangunahin sa mga tagapanguna. Always mortifying the deeds of the body. Romans 6:12 and Colossians 3:5 na walang humpay po ng pagpatay, pagsuri. Panginoon, saan pa ako iriya?
Maaring dapat yung paglabanan yung kasalanan na ito, ma-identify yung kahinaan. At walang sawang humingi ng lakas sa Panginoon upang patayin ang ganong mga tukso at kasalanan sa buhay paglilingkod bilang mga mananampalataya. Alam niyo po yung pagpatay sa ating mga nalalabing kasalanan, yan po yung isa sa pinaka-aktibo dapat ang Kristiyano. Hindi ito passive na duty natin, mga kapatid. Na yung kataga po na let go and let God, mali po yun. Involved ang buhay ng mananampalataya sa kabanalan. Na kung bakit sinabi ni Pablo sa Romans 8:13, you must mortify by the Spirit. Ikaw yung inutusan, Kristiyano, pero yung kalakasan, yung agent, sabi doon, you must mortify by the Spirit. So, hindi po pinagbangga ni Pablo yan. Bagkus, again, yung responsibilidad ng mga mananampalataya ay kasangkapan po ng banal na Espiritu sa pagkipagtunggali. Labanan po sa ating mga kanya-kanyang mga kahinaan, kasalanan. Na hindi po hantong talaga sa aktual na pagsagawa ng kasalanan, bagkus nilalabanan, tinatanggal, kinamuhian, at patuloy po na humingi ng kalakasan sa biyaya po ng Panginoon na huwag manghina sa pinakatunay pong labanan ng Kristiyano, spiritual warfare. Hindi po physical, mga kapatid. So hindi ito passive reflection lang sa doktrina na parang hanggang sa imagination lamang na tayo po'y victorious laban sa ating mga kahinaan. No. Mayroong assurance sa Biblia na ang isang mananampalataya na pinalago ng Diyos ay handong talaga sa panagumpay. Hindi man perfect, pero may makitang panagumpay. Yan po ibig sabihin po ng active na tungkulin na akuin po dapat ng isang mananampalataya. Sa atin po na may mga asawa, at I hope sa inyo na may mga asawa, inyong nakita o inyong naranasan nawa, maski na yung mga wala ng asawa sa ngayon, pero kung inyong balikan, I hope kung mananampalataya, but ibang kwento siguro kapag hindi mananampalataya, but anuman yung mga sirkumstansya, ang ating buhay may asawa ay isang means of grace po ng Panginoon. At sa aking mga pag-aaral tungkol po sa biblical counseling, ang marriage nga ay isa sa mga sanctifying o means of sanctification po ng ating buhay pananampalataya. At nung bago pa lang kami ni Mrs. at hanggang ngayon po ay isang bagay po yun na tinitreasure po namin. Again, hindi ako nagsabing napaka-ideal po yung aming relasyon. Nagsusumika po sa biyaya ng Panginoon na patuloy na palaguin. Pero isang prayer namin sa Panginoon na sabi ko sa Kanya, huwag kang huminto na unahin mo ako, palalahanan, at wag nawang mangyari na ikaw ay, ang tawag doon sa Tagalog, yung isang ina na nayaan na yung anak, bagkus pinagtanggol pa sa kamalian. Oo. Sabi ko sa kanya, wag nawang mangyari na maging konsentidor ka, maging sa aking mga kakulangan. Upang mangyari po na ang marriage, lalaki man, babae man, sa buhay mag-asawa, at sa buhay Kristiyano, mayroong transparency, mayroong honesty, mayroong accountability na hindi ang asawa ay tatakip sa maaring kasalanan po ng iyong partner pagko sa biyahe ng Panginoon ay maturuan, mapalalahanan sa mga disiplina, sa mga tungkulin. Higit dapat din po sa mga nangunguna sa iglesia. Kaya biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, ang buhay mag-asawa o buhay pamilya. Kasi yung circle of persons na nakapalibot po sa ating buhay, sila mismo makapagsabi.
At the same time, gamitin sila ng Panginoon bilang means na masuring magbantay tayo sa ating buhay Kristiyano. Kasi unang-una, sila mismo, asawa man, mga anak man, ay ating responsibilidad. Sila yung unang mismong mag-testify kung anong uring Kristiyano na mayroon tayo. Natabakagandang isipin sa bayan ng Panginoon. Again, hindi ito usapin po ng perfection, but sa bayan ng Panginoon ay ang maiwan na ligasiya sa ating partner man o sa ating mga anak ay malinaw sa kaila ang ating Kristiyanong pananampalataya at pag-asam. Patuloy po na pagsakatuparan ng may katapatan. Ano yung sinabi po ng Ebanghilyong maging halimbawa tayo? Alang-alang po sa kanyang kaluwalhatian at sa kapakanan ng ating kaluluwa. At ito rin po may bearing, mga kapatid, kung paano ang isang lingkod ng Panginoon ay makikitungo sa opposite sex, di ba? Kabilang po doon sa usapin po ng purity. Si Pablo sa 1 Timothy 5:2 ay malinaw po na Timoteo, dahil kabataan ka pa lang, ay mayroong tamang pag-uugali para po sa mga kababaihan. Yung mga older women, ituring mong iyong nanay, mother. Ituring mong iyong yung paggalang po para sa isang ina. Yung kabataan naman po mga babae, ituring mong kapatid. Nakita nyo? Maging yung ganung mga bagay ay practical po yun, but inyo makita mga kapatid na yung Ebanghilyong pinapangaral ni Pablo at pinanghawakan din po ni Timoteo at pinanghawakan ng buong iglesia is a practical message. Hindi ito information lang na parang walang impact sa buhay. Ang implikasyon po ng kahalagahan ng mabuting balita ay hahantong talaga sa pinakasulok-sulukang buhay ng ating buhay. At patuloy pong ingatan, babaguhin po ng Panginoon upang hindi tayo mahulog at lumayo sa Panginoon. At least, biyaya rin po sa akin ng Panginoon. 2 matandang pastor ang aking napakinggan. Si Pastor Brian Ellis at si Pastor Ian Dinsham, isa po sa mga professor namin sa aming Bible School sa Cubao. Isang sabi nila, do not or never be alone with a woman. Anumang sirkumstansya, anumang tagpo, anumang oras, anumang panahon, huwag kang magsulo kasama ang isang babae. Dahil doon po, maraming nahulog mga kapatid. Kung maaari, may kasama. May mga public po na pag-uusap, pero minsan, kapag hindi maingat, parang sila lang dalawa rin. Diba? Iwasan po yung ganun, dapat pa involved. Kung private pa na pag-uusap, malimit po ang asawa ay kasama o kaya nakikita. At ito rin po yung usapin po sa mga kabataan. Itong mundong punong-puno po ng pagiging mapusok ang kabataan sa ngayon. Na tila bagay gustong ibulalas na kung anong mayroon sa loob. Kung maaari, magtago sa mga magulang, magtago sa lipunan, magtago sa sino man ang pwedeng pagtaguan, magawa lamang. Yung isang bagay na alam po nila, alam po natin na hindi po ayon sa kalooban po ng Panginoon. Si Timoteo po ay kabataan at alam ni Pablo yung kahinaan ng mga kabataan. Kaya nga ito po ay kanyang iniwan bilang mahalagang bilin po kay Pablo upang hindi po madungisan yung kanyang pananampalataya at maging yung kanyang pangangasiwa sa gawain po ng Panginoon. Huwag po magsabi na malakas tayo, no? Marami po makapag-testify at yung kailang mga karanasan po ay mahusay na mga counsel. Hindi po upang sundan, kundi upang palakasin tayo na huwag nang subukan. Sabi pa ni Duterte, huwag mong subukan. Pagkamat yun ay pabiro. Pero inyong mapansin mga kapatid, yung kaseryosohan po nito, alang-alang sa kahalagahan at pagiging wagas po ng mabuting balita sa buhay ng iglesia. And lastly, ikalawang punto po sa maiksing paliwanag, hindi lang yung
priority of changed life because of the doctrine, ang sabi pa ni Paul sa bandang verse 16 ng 1 Timothy 4, nakita ko itong napakahalaga dahil ginamit ni Pablo yung kataga na ang sabi diyan, ingatan mo ang iyong sarili at ang inyong pagtuturo, manatili ka sa mga bagay na ito. Sa ibang salin po sa English, I think sa ESV yata, persist on these things. Igiit mo, manatili ka sa mga bagay na ito. Buhay na binago, buhay na may aplikasyon, buhay na may pag-iingat, kasabay po ng tamang pagtuturo, tamang doktrina, ang sabi niya, sapagkat sa paggawa nito ay mailigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Alam niyo po, sa aking mga preparations ay nakita kong hindi pala basta-basta ang mga aral na ito. Hindi ko lang nakita na ito po ay hindi dito tinuturo ng tawag dito yung kaligtasan po by works. Hindi po yan yung pagtuturo diyan. Malimit kasi, yan yung kinukuha ng mga niwala ng mga simbahan ng iglesia ay base rin po sa mabuting gawa ng mga tao. Tingnan nyo, verse, di ba? Kung si Timoteo ay magiging tapat, ay kasangkapan yun ng Diyos o basihan po ng Diyos sa kanyang kaligtasan. Di ba? Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay mailigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Hindi lang kay Timoteo, pati pala yung ibang buhay, ibang mga tao. Yan yung sabi po nila. Bilang pangontra sa tinatawag na justification by faith. Mali po yun, maling interpretation po yun. Dahil ang pagbanggit ni Pablo nitong salvation, mga kapatid, hindi po to ground of salvation, kundi means ang tinutukoy ni Pablo. Kaparaanan. Kung paanong ang tao, ang Diyos ay gumagamit ng mga lingkod niya. Kung paano ang Diyos ay gumagamit ng sirkunstansya sa ikaliligtas po ng mga kaluluwa ay kaparehas din po ang kanyang diin po dito, mga kapatid. At lalo na, hindi lang ito usapin po ng kaligtasan na tanging ang Diyos lamang yung may gawa kung bakit sinali ni Pablo ang sarili mismo ni Timoteo at ang kongregasyon, mga kapatid. Kasi nga, ito po yung usapin po ng salvation in terms of present tense. Sanctification, buhay Kristiyano sa ngayon. Na yung pagliligtas po ng Panginoon upang mapanatili, yes, ang Diyos po yung nag-preserve, absolutely. Pero mayroon siyang mga kaparaanan. Paano po pinapadalo niya yung kanyang preservation sa mga mananampalataya? At yan ang iglesia. Yan ang mga lingkod ng Ebanghelyo. Kung bakit ang Diyos, si Kristo, ay nagbigay po ng mga kaloob na kalalakihan sa iglesia. Dahil ayon po sa mga paliwanag, example po kay John Calvin, nakadepende actually sa mga sa mga ministro ng Ebanghelyo, ang usapin po ng pagbabanal ng mga Kristiyano. Huwag niyo po kong mamaliin. Ang source po ng salvation ay ang Diyos from start to finish. Pero sa pamumuhay, ano yung buhay pong ligtas? Yan yung din po dito. Yung outworking po ng kaligtasan, yung pagbanggit ni Pablong, ililigtas mo yung sarili, pati na yung iyong, yung mga nakikinig, ay may kinalaman po na means, instrumento ang iglesia. Instrumento po ang mga lingkod, instrumento po ang mga ministers of the gospel, mga kapatid, sa pag-iingat ng Diyos sa buhay na pinagkatiwala ng Panginoon sa iglesia. Kaya, sa isang tao na magsabi ako Kristiyano, and yet walang commitment sa local church, yan po'y palaging questionable sa kanyang buhay pananampalataya. Kung bakit palaging dinidiin po yan ng mga Reformed churches, mga kapatid, crucial ang buhay ng local church. Kasi yan yung paraan ng Diyos upang bantayan, alagaan, ingatan ang bawat kaluluwa na kanyang niligtas. Outside sa fold ng local na iglesia,
Vulnerable ang buhay. Napansin nyo, yung mga taong lumalayo, yung mga taong lumihis na landas, mga taong nawalan na sa daan po na ayon sa Panginoon, nagsimula po yan sa pagsantabi kung anong mayroon na ini-install ng Diyos through His church para sana maging pakinabang sa kaluluwa ng bawat membro ng iglesia. Kaya mga taong hindi nagpapasakop sa iglesia, iiwas sa mga taong maaaring gamitin ng Diyos upang maaaring matuwid, mapuna, mapalakas yung kailang buhay paglilingkod sa Panginoon. Dandahang lumayo. At ang iba pa nga hindi na nakabalik dahil sinasalungat nila yung pattern ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin po ng buhay Kristiyano. Kaya tayo po dito, hindi man sa pagmamalaki, pero once na may magsabing, ako ay believer, anong church? Kung palipat-lipat, hindi man ating masamain, pero ating gabayan po sa biyaya ng Panginoon ayon sa true Christianity. Ayon sa salita po ng Panginoon, hindi po hiwalay sa pagkalinga ng Diyos sa kanyang mahal na iglesia. Pero pag isang Kristiyano, sabing Kristiyano, tapos ayaw ang church, tama naman, naalamin yung dahilan, pero dapat hindi po ultimate. Dahil yun po yung napakalaking, o kaya problematic po yun na uri ng profession of faith. Kung isinasantabi po ang presensya po ng iglesia bilang ito yung isa sa mga struktura, disenyo ng Panginoon upang maingatan po ang buhay po natin individually at bilang isang lokal na community. Kaya huwag po nating hayaan, mga kapatid. Patuloy po ipanalangin na hindi man sa puntong ating luhuran, yukuran po yung mga naglilingkod ng Diyos na nangunguna sa atin. Pero taasan po natin sa punto na mga tao to ng Diyos. Instrumento to ng Diyos alang-alang sa aking kaluluwa. Kung may mga counsel, kung may mga payo, again, ayon sa salita po ng Panginoon, huwag maliitin. Biyaya po yan ng Panginoon. Biyaya po yan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, naming dakila, patuloy ka na maglapat ng mga katotohanan ito na alam po namin ang kaligtasan na ikaw lang ang may source, Panginoon. Pero sa buhay ng presenting buhay Kristiyano ay pinakita mo sa amin na ang church pala ay isa sa mga mahusay na instrumento ng inyong soberanong kamay sa pag-iingat ng mga kaluluwang inyong niligtas, Panginoon. Sa iglesia may mga tao na yung ginamit o Diyos upang pangunahan po yung aming kaluluwa. Dalangin namin ang iyong patuloy po na pagpreserba sa amin. Ang patuloy po na pagkakaroon sa member man at part po sa kagaya po namin, Panginoon, na nasa pangunguna ay talagang magkaroon ng malalim na kabanalan sa pagtingin po ng mga bagay na ito. Unang-una, ito ay inyong salita at alam mo ang tendency po ng tao. Alam mo ang tendency po ng kahinaan po namin kung kami po hihiwalay sa inyong disenyo. Kung paano kayo na sa scripture reading nakita po namin. Ang paglihis sa inyong direktiba, Panginoon, ay kapahamakan talaga ang kahantungan. How much more sa buhay po na nasa iglesia, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin hindi dahil po ay nais namin magmamataas sa aming sarili bagkos sa iyong biyaya at sa pagpakababa at sa panalangin, patuloy mo kaming ingatan. At the same time, gisingin mo kami sa isang aktibong paglalaan ng aming buhay at kaluluwa upang ikaw ay tapat, may pagmamahal, may pag-iingat at may takot na amin kang sundan at luwalhatiin, Panginoon. Alang-alang po sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa mensahe na magagamit po natin sa pagpapatuloy natin sa paglakad natin bilang mananampalataya sa mundong ito. Tayo po ay tumugon ng isang awit. Tayo po tayong lahat. Tingnan si Jesucristo. Kukunin po natin ang ating mga offering habang inaawit po natin ang hymnong ito. O kaluluwang nahihirapan, walang ilaw sa karimlan, may liwanag sa manunubos, may buhay sa kanyang lubos. Tingnan si Jesucristo, basta't kanyang kagandahan, mapaparang pangakit ng mundo sa kanyang kaluwalhatian. Siya'y bumangon sa kamatayan, sa buhay na walang hanggan, at tayo'y kasamang nabuhay, higit pa sa nagtagumpay. Tingnan si Jesucristo, basta't kanyang kagandahan, mapaparang pangakit ng mundo sa kanyang kaluwalhatian. Pangako niya'y di nagbabago, hindi ka masisiphayo, at sa mundo'y ipabalita ang ebanghelyong dakila. Tingnan si Jesucristo, basta't kanyang kagandahan, mapaparang pangakit ng mundo sa kanyang kaluwalhatian. Pwede na po tayong maupo. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos po natin sa tanghaling ito. O tunay, dakilang Diyos na napakabuti mo po, Panginoon, sa amin. Kami po ay hindi masisiphayo sa mga pangako mo, sa mga salita mo na iyo pong sinabi para po sa iyong iglesia at para po sa amin na iyo pong mga anak. Maraming salamat dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, matalino, maalam. Nangyayari ang lahat ng bagay ayon po sa matalinong kapasyahan at walang anuman na iiral at magpapatuloy kung hindi mo po pinahintulutan. Maraming salamat dahil ikaw po ang aming Ama
dahil sa aming Panginoong Hesukristo na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo 1,000 taon na ang nakalipas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa iyong mga lingkod, sa mga katotohanan ng iyong mga salita, lalo na po sa naipahayag kanina na magiging gabay, patnubay, kung paano po namin titingnan ang leadership sa iglesia, paano rin po kami magkakandak ng aming pong mga individual na buhay bilang mga miyembro. Salamat po, o dakilang Diyos. Patuloy mo na ito ay maging sariwa sa aming pong mga isipan. Ito'y magamit po namin, Panginoon, sa paglakad po namin ng ayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.